6 na taon akong nagpakabaong ng buhay sa pag-aalaga sa asawa kong paralitiko. Pero sa isang gabi, gumuho ang mundo ko nang marinig ko ang halakhak niya sa loob ng kwarto kasama ang doktorang pinagkatiwalaan ko. Ang daling lokohin ni Isabela, no? Sabi niya habang naglalakad sa sarili niyang mga paa. Ngayon, ako naman ang maglalaro. Handa na ba kayong makita ang apoy ng hustisya? Ang daling lokohin ni Isabela, no? 6 na taon siyang nagpapakahirap maglako ng kakanin sa kalsada para lang may maibayad sa gamot mo. Hindi niya alam na dito sa loob ng kwartong ito, magaling ka ng maglakad at masigla ka pa sa kabayo. Ang boses na yon ay kay Doktora Clara. Matalas, mapang-uyam. Sinundan niyo ng isang pamilyar na halakhak, isang baritonong tawa na tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Isabela. Ang tawang iyon ay mula kay Lorenzo, ang asawa niyang 6 na taon na niyang pinaniniwala ang lumpo at walang malay sa mundo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas, ang paboritong pagkain ni Lorenzo na pinagpuyatan niyang lutuin matapos ang 10 oras na paglalako sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang mga daliri ay may mga sugat pa mula sa maghapong pagbubuhat ng mabibigat na bilao at ang kanyang mga paa ay halos manigas na sa pagod. Ngunit ang lahat ng pisikal na sakit na yon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Nabitawan niya ang mangkok. Hindi nagkaroon ng malakas na ingay ng pagkabasag, kundi ang malapot na tunog ng likidong humalik sa sahig, kasabay ng pagkalat ng usok ng sabaw na tila sumasagisag sa pangarap niyang biglang naging abo. Ang kanyang tuhod ay nanghina, dahan-dahang bumigay, hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng semento. Ang kanyang hininga ay nagmistulang mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Paano? Paano nagawa ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at bawat patak ng kanyang pawis na pagtawanan ang kanyang kamangmangan? Hayaan mo siya, Clara, sagot ni Lorenzo. Ang boses ay malinaw at puno ng sigla, malayo sa paos at mahinang ungol na madalas nitong iparinig sa kanya. Kailangan nating panindigan ang dula hanggat hindi pa natin nakukuha ang huling piraso ng lupa sa probinsya. Konting tiis na lang, magiging malaya na rin tayo sa mabahong amoy ng pawis ng babaeng yan. Ang bawat salita ay tila mga latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Isabela. Ang kwartong iyon na itinuring niyang templo ng kanyang debosyon bilang asawa ay isa palang pugad ng mga ahas. Dahan-dahang itinaas ni Isabela ang kanyang paningin sa siwang ng pinto. Doon, sa gitna ng silid na dapat ay puno ng lungkot at sakit, nakita niya si Lorenzo, nakatayo, matikas, at nakayakap sa baywang ni Clara. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa bintana ay nagbigay diin sa isang bagay na kumikinang sa bisig ng kanyang asawa. Isang mamahaling relos, isang Rolex na ginto na nagkakahalaga ng milyon, habang siya ay nagtitiyaga sa kupas na tsinelas at meryendang barya-barya ang kita. Sa sandaling iyon, ang Isabela na puno ng pag-ibig at pagtitiis ay namatay. Ang tanging natira ay isang malamig na katawan na unti-unting nilalamon ng puot. Bakit ang taong itinuring mong langit ang siyang maglulubog sa iyo sa impyerno? Gaano kalalim ang sugat na kayang itanim ng isang taong hiningahan mo ng 6 na taon habang hinihintay mo lang na muling dumilat ang kanyang mga mata? Tumayo si Isabela, hindi upang pumasok at magmakaawa, kundi upang dahan-dahang umatras sa dilim ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, tila isang aninong nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa bawat pag-atras, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Sa ibaba ng hagdan, nasa lubong niya si Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Ang matanda ay may hawak na pamaypay at nakataas ang kilay.
Ang muka ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa maruming tapis ni Isabela. Bakit ka nandito sa baba? Tapos mo na bang linisin ang katawan ng anak ko? Siguraduhin mong malinis yan. Baka mahawaan mo pa siya ng dumi mo mula sa kalsada. Singhal ng matanda. Hindi sumagot si Isabela. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aurora. Isang tingin na hindi pa kailanman nakita ng matanda sa loob ng 6 na taon. Isang tingin kasing lamig ng bangkay, ngunit kasing talas ng balisong. Bakit, Isabela? Napipi ka na ba dahil sa pagod? Pangungutya pa ni Aurora. Huminga ng malalim si Isabela. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi dahil sa higpit ng pagkagat niya rito. Ang kanyang kamay ay napaipit sa kanyang bulsa kung saan naroon ang huling barya ng kanyang kinita sa buong araw. Opo, nanay. Tapos na po. Bulong ni Isabela. Tapos na ang lahat. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Iniwan ng biyen ang nagtataka. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, napansin ni Isabela ang isang itim na notebook sa ibabaw ng mesa. Isang ledger ng mga bayarin sa ospital na 6 na taon na niyang binabayaran. Binuksan niya ito at nakita ang isang resibo na hindi sinasadyang naiwan doon. Isang resibo para sa isang condominium unit sa Makati. Nakapangalan kay Lorenzo at Clara. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang desisyon. Kung ang 6 na taon niya ay itinuring nilang isang malaking biro, sisiguraduhin niyang ang susunod na kabanata ay magiging isang malagim na bangungot para sa kanila. Pumasok siya sa maliit niyang silid sa tabi ng kusina. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis na unan, kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang yumaong ama. Tay, patawarin niyo po ako. Bulong niya sa gitna ng dilim. Masyado akong naging mabait, pero simula ngayon, kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Kasama na ang dangal ko. Habang nakatingin siya sa bintana, nakita niya ang papalayong sasakyan ni Clara. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tila mga matang nagbabantay. Alam ba ni Lorenzo na ang babaeng inaakala niyang sunod-sunuran ay may hawak na ring alas? O sadyang masyado silang nabulag ng sarili nilang kasinungalingan? Isinara ni Isabela ang kanyang mga mata. Sa kanyang pandinig, paulit-ulit na bumabalik ang halakhak ni Lorenzo. Isang halakhak na magiging mitya ng apoy na tutupok sa lahat ng kanilang itinatago. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging lumpo, Lorenzo? Kapag ang mismong bahay na kinatitirikan mo ay nagsimula ng mag-alab. Magnanakaw ka, Isabela. Saan mo itinago ang pera sa alkansya ni Lorenzo? Akala mo ba hindi ko mapapansin ang bawas na 500 piso roon? Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ang matanda sa tapat ng lababo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang iwinagayway ang isang plastik na alkansyang hugis baboy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng panghuhusga, na tila ba ang bawat butil ng pawis ni Isabela ay walang halaga kumpara sa barya-baryang nawawala. Sa ilalim ng lamesa, nakaluhod si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa isang timba ng tubig na may halong matapang na sabon. Kinukuskus niya ang mga mantsa ng grasa sa sahig na iniwan ng mga bisita ni Aurora kagabi. Ang balat sa kanyang mga daliri ay namumuti na at tila balat ng prutas na nabulok sa katatampisaw sa tubig. Ngunit sa halip na sumagot, mas hinigpitan niya ang hawak sa basahan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pinipigilan ang luha na pumatak sa maruming sahig. Hindi ko po ginalaw ang pera, nanay. Ipinambili ko po yon ng gas sa kalan para makapagluto ako ng paninda. Mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos. Tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala akong pakialam sa gas mo. Ang pera ni Lorenzo ay para sa kanyang kinabukasan. 6 na taon mo na siyang pabigat. At ngayon ay magnanakaw ka pa?
Muling sumigaw si Aurora. Ang boses ay pumapailalim sa bawat sulok ng lumang bahay. Napatigil ang kamay ni Isabela. 6 na taong pabigat. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 6 na taon, siya ang naging kamay, paa, at hininga ni Lorenzo. Siya ang bumubuhay sa pamilyang ito sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin mula madaling araw hanggang hating gabi. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang yumaong ama. Tila amoy ng basang lupa matapos ang ulan ang kanyang naaalala. Noong gabing iyon, matapos ang isang trahedya sa bukid, dumating si Lorenzo na tila isang anghel. Huwag kang mag-alala, Isabela. Ako ang bahala sa lahat. Iligtas natin ang tatay mo. Ang pangakong binitawan nito noon, iyon ang naging ugat ng kanyang utang na loob. Isang utang na naging tanikala sa kanyang mga bisig na nagtulak sa kanya na isakripisyo ang sariling pangarap para sa lalaking nagligtas sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, habang dahan-dahang naglalakad pababa ng hagdan si Doktora Clara, alam ni Isabela na ang bawat piraso ng nakaraan ay isa lamang malaking sining ng panlilinlang. Aurora, hayaan mo na siya. Baka kailangan lang talaga niya ng pera para sa kanyang sariling luho. Udyok ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marahang himig, ngunit puno ng lason. Nakauniforme ito ng puti, malinis at mabango, malayo sa hitsura ni Isabela na puno ng dumi ng uling. Inilapag ni Clara ang isang folder sa lamesa. Isabela, kailangan mong pirmahan ito. Ito ang medical waiver para sa bagong gamot mula sa Amerika. Sabi ko naman sa'yo, mahal ang mabuhay ng may sakit, pero kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, kailangan nating subukan ito. Tumingin si Isabela sa dokumento. Ang halagang nakasulat doon ay katumbas ng 3 buwang pagtitinda niya. Alam niyang wala siyang pera, at alam din ni Clara iyon. Ang layunin ng waiver na ito ay hindi para sa gamot, kundi upang ibaon pa siya sa utang. Isang utang na gagamitin nilang dahilan upang makuha ang huling piraso ng lupang minana niya sa kanyang ama. Pirmahan mo na yan, o baka gusto mong mamatay na ang anak ko dahil sa kakuriputan mo. Iyaw muli ni Aurora. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang tubig sa kanyang kamay ay tumutulo sa sahig. Lumilikha ng maliliit na marka ng basa sa kanyang kupas na saya. Kinuha niya ang panulat. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya sa mga dyablo. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil kailangan niyang ipakita na wala pa rin siyang alam. Kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Matapos ang pirmahan, mabilis na kinuha ni Clara ang folder. Ang isang mabilis na ngiti ay dumaan sa mga labi ng doktora. Isang ngiting puno ng tagumpay. Salamat, Isabela. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ni Lorenzo. Sabi ni Clara, bago lumabas ng bahay, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang martilyo na nagpako sa huling pako ng kabaong ng tiwala ni Isabela. Lumipas ang hapon. Ang bahay ay binalot ng dapit hapon na tila isang kulay abong kumot. Habang naghahanda si Isabela ng hapunan, napansin niyang pumasok si Aurora sa kwarto ni Lorenzo. Dahan-dahan siyang sumunod. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng lumang kahoy na sahig. Tumapat siya sa pinto. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Sa maliit na siwang, nakita niya si Aurora na nakaupo sa tabi ni Lorenzo. Hinahaplos ng matanda ang buhok ng anak, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa isang taong may sakit. Sa halip, mayroon itong bakas ng isang ganid na naghahanda para sa isang piging. Inilapit ni Aurora ang kanyang bibig sa tenga ni Lorenzo, at sa kabila ng hina ng boses nito, ang bawat salita ay malinaw na dumating sa pandinig ni Isabela. Konting tiis na lang, anak. Napirmahan na niya ang huling papel. Kapag nakuha na natin ang lahat, itatapon na natin ang basurang yan sa kalsada.
makukuha na natin ang lahat ng nararapat sa atin. Napatakip ng bibig si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot na tila kumukulong lava. Ang kanyang biyanan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay matagal na palang kasabwat sa pagpatay sa kanyang dignidad. Gaano pa karaming kasinungalingan ang nakatago sa ilalim ng bubong na ito. Gaano kalalim ang hukay na inihanda nila para sa kanya habang siya ay nagpapakahirap na itaguyod sila. Tumalikod si Isabela at naglakad palayo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang lumang plorera sa gilid ng pasilyo. Ang tunog ng pagkakasagi nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Napatigil ang bulungan sa loob ng kwarto. Ang tunog ng kandado na muling sumara ay tila isang hudyat ng panganib. Sino yan? Ang boses ni Aurora ay puno ng paghihinala. Napakapit si Isabela sa pader. Ang kanyang hininga ay pigil na pigil. Alam ba nila na narinig niya ang lahat? O ito na ang simula ng kanyang pagtatago sa dilim? Ang amoy ng gamot at malinis na pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Isabela. Hawak niya ang gusot na medical waiver, ang papel na tila naging hatol sa kanyang habambuhay na paghihirap. Ang kanyang kupas na blusa ay tila isang mantsa sa gitna ng naglalakihang mga pader na kulay puti. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang mga mata ng mga nurse at doktor na nakatingin sa kanyang mga tsinelas na manipis na ang swelas. Isabela, ang dumi naman ng kuko mo. Paano mo nasisigurong malinis ang paligid ni Lorenzo kung pati ang sarili mo ay hindi mo maalagaan? Ang boses ni Doktora Clara ay umalingaw-ngaw sa istasyon ng mga nurse. Nakatayo ang doktora kasama ang dalawa pang kasamahan. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang malinis na puting Amerikana. May bakas ng pangungutya sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nangingitim na kuko ni Isabela. Mga kukong na itim dahil sa pagkayod ng uling para makapagluto ng paninda. Patawad po, doktora. Galing po kasi ako sa pagluluto bago pumunta rito. Mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Pilit itinatago ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Diyan na lang ang waiver at pakisigurong hindi ka nagdadala ng mikrobyo sa loob ng kwarto ni Lorenzo. Mahal ang magkasakit, pero mas mahal ang maging pabaya. Dagdag pa ni Clara bago tumalikod at makipagtawanan sa kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, ang kamay ni Isabela ay humigpit sa strap ng kanyang luma at sirang bag. Habang naglalakad si Clara palayo, isang puting papel ang nahulog mula sa bulsa ng doktora. Mabilis itong pinulot ni Isabela. Balak sanang itawag ang atensyon nito, ngunit napatigil siya nang mabasa ang nakasulat. Isang resibo mula sa isang sikat at napakamahaling restaurant sa Makati. Nakalagay ang petsa kagabi. Ang gabing sinabi ni Clara na nasa isang emergency surgery siya. Ang halaga ng kinain nila ay sapat na para pambili ng bigas ni Isabela sa loob ng 2 buwan. At sa ilalim ng resibo, may nakasulat na maikling mensa sa pluma. Para sa ating 6 na taong anibersaryo, love. Ang lalamunan ni Isabela ay natuyo. Ang bawat letra sa resibo ay tila mga huling na kumakagat sa kanyang puso. 6 na taon. Eksaktong 6 na taon na ring lumpo. Si Lorenzo. Pag-uwi sa bahay, ang dilim ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Pumasok si Isabela sa kwarto ni Lorenzo. Ang kanyang mga kilos ay maingat at tila isang anino. Inilapag niya ang isang piraso ng puting rosas sa tabi ng kama. Isang rosas na nakuha niya mula sa isang garden sa labas. Iyon ang huling simbolo ng kanyang pag-ibig na unti-unti nang nalalanta. Naupo siya sa tabi ng kama at tiningnan ang mukha ni Lorenzo. Ang lalaking ito, ang sentro ng kanyang mundo. Ang dahilan kung bakit siya gumigising sa madaling araw at natutulog na tila isang bangkay sa pagod. Dahan-dahang ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata
Nagkukunwaring nakatulog sa tabi ng asawa. Lumipas ang ilang minuto ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, naramdaman ni Isabela ang isang bahagyang paggalaw. Ang hintuturo ni Lorenzo. Ang daliring akala niya ay wala ng buhay, ay dahan-dahang tumibok. At pagkatapos, naramdaman niya ang buong kamay nito na tila naninigas bago dahan-dahang bumuka. Narinig niya ang isang malalim at mahabang hininga mula sa kanyang asawa, isang hininga ng isang taong nag-iinat matapos ang mahabang pagkakahiga. Halos mapatalo ng puso ni Isabela, ngunit pilit niyang pinanatiling pikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang titig ni Lorenzo sa kanyang mukha. Isang titig na hindi puno ng pagmamahal, kundi ng pagtantiya. Tulog na ang tanga, ang mahinang bulong ni Lorenzo, na tila isang bulong ng demonyo sa gitna ng gabi. Ang bawat hibla ng buhok sa katawan ni Isabela ay tumayo. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa loob, ngunit pilit niyang pinigil ang anumang emosyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking nasa harap niya, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, lumabas si Isabela upang kumuha ng tubig sa poso sa dulo ng kalsada. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at puot. Habang hinihintay niyang mapuno ang kanyang balde, isang anino ang tumakip sa kanyang harapan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng kamiseta, ngunit may matatalas na mata ang tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit ang paraan ng pagtingin nito ay tila ba alam nito ang lahat ng kanyang itinatago. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, sapat na para maramdaman ni Isabela ang init ng hininga nito sa kanyang tenga. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa poso ay tila naging isang background sa isang kaganapang hindi niya inaasahan. Hindi lahat ng nakapikit ay tulog, Isabela. Ang malamig na bulong ng lalaki. At hindi lahat ng nasa kama ay hindi kayang tumakbo. Napatigil ang kamay ni Isabela sa pagbomba ng tubig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang lumingon siya, ang lalaki ay dahan-dahan nang naglalakad palayo, nawawala sa gitna ng mga tao sa palengke. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila alam niya ang sikretong sisira sa 6 na taon ng panlilinlang ni Lorenzo at Clara? Naiwan si Isabela na nakatingin sa umaapaw na tubig sa kanyang balde. Ang bawat patak ay tila isang paalala na ang oras ng pananahimik ay malapit na ring matapos. Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Kung minsan, ito ay ang tunog ng isang patalim na dahan-dahang hinahasa sa dilim. Para kay Isabela, ang bawat segundo sa loob ng bahay na yon ay tila isang dambuhalang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang huminga. Kailangan niyang manatiling matatag sa gitna ng bagyong siya mismo ang nag-iimbita. Sa isang maliit at madilim na tindahan sa kanto, palihim na binili ni Isabela ang isang baby monitor. Upang makuha ang halagang kailangan, isinuko niya ang huling alaala ng kanyang ina, isang pares ng gintong hikaw na tila nagdadala pa ng init ng pagmamahal nito. Ang sakit ng pagkawala ng huling kayamanan ay hindi maikukumpara sa apoy na naglalaboy sa kanyang mga ugat. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, ngunit hindi siya tumigil. Isabela, bakit ang tagal mong bumalik? Ang dumi-dumi na ng banyo, at itong si Lorenzo ay kailangang palitan ng diaper. Ang singhal ni Aurora ay sumalubong sa kanya, kasabay ng tunog ng pamayipay na mabilis na ibinubukas at isinasara ng matanda. Pasensya na po, nanay. May tinapos lang po ako sa palengke. Mahinang sagot ni Isabela. Pilit na itinatago ang maliit na kahon sa loob ng kanyang maruming tapis. Nang sumapit ang gabi, sa oras na ang bahay ay tila isang libingan ng mga sikreto, dahan-dahang pumasok si Isabela sa kwarto ni Lorenzo. Gamit ang basahan na tila ba naglilinis lamang siya, maingat niyang isiningit
ang maliit na aparato sa ilalim ng kama, sa gitna ng mga alikabok at dilim. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan. Nang masiguro niyang maayos ang pagkakalagay nito, mabilis siyang lumabas at nagtungo sa kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina. Inilagay ni Isabela ang receiver sa kanyang tenga. Ang mahinang ugong ng kuryente mula sa maliit na speaker ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. At pagkatapos, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lorenzo. Nakakainis ang amoy dito, Lorenzo. Bakit ba hindi ka pa rin nagsasawa sa paghiga sa kama na ito? Ang boses ni Clara ay puno ng pagkayamot. Narinig ni Isabela ang kalansing ng mga alahas ng doktora at ang tunog ng sapatos na tumatama sa sahig habang naglalakad ito papalapit sa asawa. Malapit na, Clara. Konting tiis na lang, sagot ni Lorenzo. Ang boses nito ay matikas, puno ng pagkaganid. Napirmahan na ng tangang yan ang waiver. Sa susunod na linggo, ibebenta na natin ang lupain sa probinsya. Pagkatapos noon, wala na tayong kailangan sa kanya. Mayroon na tayong sapat na pera para lumipat sa kondo at iwan ang mabahong bahay na ito. Ang bawat salita ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Isabela. Ang lupain sa probinsya, ang huling pag-asa ng kanyang pamilya, ang lupang dinilig ng dugo at pawis ng kanyang ama ay ituturing lang nilang barya para sa kanilang marangyang buhay. Napakapit si Isabela sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ng isang malakas na hikbi na gustong kumawala. Ngunit hindi pa doon natatapos ang pasakit. Isang malakas na tunog ng kamao ang tumama sa kahoy ng kanyang pinto. Isabela, may sulat para sa iyo mula sa bangko. Sigaw ni Aurora mula sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang pinto at kinuha ang sobre. Nang mabuksan niya ito, ang kanyang paningin ay nagdilim. Isang foreclosure notice. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay malapit ng kuhanin ng bangko dahil sa mga utang na hindi niya alam. Ginamit ni Lorenzo at Clara ang kanyang pangalan at pirma upang kumuha ng mga loan na ginamit nila sa kanilang mga luho. Ibinalik ni Isabela ang speaker ng monitor sa kanyang tenga. Umaasang mali ang lahat ng kanyang naririnig. Ngunit ang boses ni Lorenzo ang muling namayani, mas malamig at mas malupit kaysa sa anumang bagyong naranasan ni Isabela. Alam mo, Clara, naiirita na ako sa tuwing titingin ako sa mukha niya. Ang mukha ng isang martyr na akala mo ay ililigtas ang mundo. Wika ni Lorenzo, sinundan ng isang mahinang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kailan ba mamatay ang babaeng yan para matapos na ang dula-dulaan? Mas mapapadali ang lahat kung mawawala na siya sa landas natin. Nabitawan ni Isabela ang aparato. Ang tunog nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pagtitiis. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Sa dami ng luhang pumatak sa loob ng 6 na taon, ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking ipinagdasal niyang gumaling, ay hinihiling na ang kanyang kamatayan ang maging wakas ng kwento. Tumayo si Isabela. Ang kanyang anino sa pader ay tila naging isang higante sa gitna ng dilim. Hindi na siya ang babaeng sunod-sunuran. Hindi na siya ang Isabela na iiyak sa isang sulok. Kung kamatayan ang hinihiling ni Lorenzo, sisiguraduhin niyang bago siya mawala, ang bawat isa sa kanila ay makakaranas ng impyernong higit pa sa kanilang kinatatakutan. Sino ang unang lalamunin ng apoy na nagsisimula nang magliyab sa puso ng isang babaeng wala nang mawawala? Ang daling sabihin na, mahal mo ako, pero bakit tila amoy ng ibang babae ang dumidikit sa balat mo, Lorenzo? Ang boses ni Isabela ay basag. Tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak sa gitna ng init. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang isang basang bimpo habang pinupunasan ang dibdib ng kanyang asawa. Ang bawat haplos niya ay puno ng panginginig. Hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang mga lalamunan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay nanunuot pa rin sa mga kumot, isang matapang at mapang-uyam na halimuyak na tila nanunukso sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang iminulat ni Lorenzo ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay tila isang maamong tupa, puno ng kunwaring paghihirap. Gamit ang kanyang nanginginig na kanang kamay, ang tanging bahagi ng katawan na gumagana ayon sa kanilang dula. Kinuha niya ang isang maliit na whiteboard sa tabi ng kama. Sa pamamagitan ng isang marker, dahan-dahan siyang sumulat. Pagod ka lang, Isabela. Imagination mo lang yan. Sino namang babae ang lalapit sa isang katulad kong bangkay na lang ang hinihintay? Ang bawat letra na isinusulat ni Lorenzo ay tila mga karayom na tumutusok sa mata ni Isabela. Ang husay nitong maglaro ng damdamin ay tila isang sining. Kung hindi lang narinig ni Isabela ang malakas na halakhak nito kagabi sa baby monitor, baka naniwala na naman siya. Baka humingi pa siya ng tawad dahil sa pag-aalinlangan sa katapatan ng kanyang asawa. Siguro nga, Lorenzo. Siguro nga ay nababaliw na ako sa sobrang pagod. Bulong ni Isabela. Inilapit niya ang kanyang mukha sa asawa, sapat na upang maramdaman niya ang init ng balat nito na tila ba nandidiri siya sa bawat segundong dumidikit sila. Pero alam mo, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Kahit ubusin ko pa ang huling sentimo ko. Tumayo si Isabela at naglakad patungo sa isang lumang aparador. Mula sa pinakailalim ng mga damit, inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay ang huling alaala ng kanyang namayapang ina. Isang singsing na may maliit na diamante. Ito ang kanyang huling sandigan. Ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang panahong hindi pa siya winawasak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ibebenta ko ito, Lorenzo. Sabi ni Doktora Clara, may bagong gamot na kailangan mong inumin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Wika ni Isabela habang nakatalikod. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa tahimik na pag-iyak, isang pag-iyak na bahagi na rin ng kanyang sariling dula. Nang lumabas siya ng bahay, hindi sa sanglaan nagtungo si Isabela. Naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto kung saan naghihintay ang lalaking nagbabala sa kanya sa poso. Siya si Mang Berting, ang dating driver ng kanyang ama na tinanggal ni Lorenzo, 6 na taon na ang nakalilipas. Ito ang pera, Mang Berting. Gamitin mo ito para kumuha ng impormasyon tungkol sa lahat ng ari-arian na inilipat nila sa pangalan ni Clara. Sabi ni Isabela habang iniabot ang isang sobre. Ang perang laman nito ay hindi galing sa singsing na nananatiling ligtas sa kanyang bulsa, kundi ang perang itinago niya mula sa kanyang paninda sa loob ng maraming buwan. Sigurado ka ba rito, Isabela? Mapanganib ang nilalaro mo. Babala ng matanda. Mas mapanganib ang manatiling biktima, Mang Berting. Gusto kong makita kung gaano sila kalayo kayang lumipad bago ko putulin ang kanilang mga pakpak. Malamig na sagot ng babae. Pagbalik niya sa bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol ng tunog ng isang marahas na pagbukas ng pinto sa itaas. Dahan-dahang umakyat si Isabela, bitbit ang kanyang pighati na tila isang sandata. Tumigil siya sa tapat ng siwang ng pinto ng kanilang kwarto. Ang ilaw sa loob ay madilim, tila isang entablado para sa isang malaswang pagtatanghal. Doon, nakita niya si Clara na nakaupo sa gilid ng kama ni Lorenzo. Ang doktora ay dahan-dahang nagtatanggal ng kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagutom. You're so good at this, Lorenzo. Halos maiyak na ako nang makita ko siyang ibebenta na ang singsing ng nanay niya para lang sa gamot mo. Wika ni Clara habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. She's a fool, Clara. A desperate, pathetic fool. Sagot ni Lorenzo habang dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Wala na ang panginginig ng kanyang kamay.
Wala na ang anyo ng isang taong malapit ng mamatay. Dahan-dahang iniyuko ni Clara ang kanyang ulo at hinalikan si Lorenzo ng matagal at puno ng pagnanasa. Ang tunog ng kanilang paghalik ay tila isang kumpas ng kamatayan sa pandinig ni Isabela. Nakita niya kung paano yumakap ang kanyang asawa sa baywang ng doktora. Ang mga bisig na dapat ay mahina ay tila mga bakal na humahawak sa kanyang kapalit. Napapikit si Isabela. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng papel na nilalamon ng apoy. Nagiging abo, ngunit nananatiling buhay ang init. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong mga paa, Lorenzo? Kung ang bawat hakbang mo ay nag-iiwan na ng bakas ng dugo sa aking puso. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang mangyayari kapag ang tanga na iyong pinagtatawanan ang siyang huling tatawa sa iyong libing? Pirpirmahan mo na ito, Lorenzo. Sabi ng bangko, ito na lang ang kulang para ma-release ang pondo para sa operasyon mo sa susunod na buwan. Ang boses ni Isabela ay malambot, tila isang mapayapang agos ng tubig na nagtatago ng malalalim na kuryente sa ilalim. Nakatayo siya sa tabi ng kama, hawak ang isang folder na may mga dokumentong mukhang formal at opisyal. Sa loob ng 6 na taon, ang bawat pirma ni Lorenzo ay tila isang gintong tiket para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat kurba ng tinta ay magsisilbing mitsa ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang itinaas ni Lorenzo ang kanyang kamay. Ang panginginig nito ay tila isang sining. Isang mahusay na pagganap na muntik ng paniwalaan ni Isabela kung hindi lang niya nakita ang lakas nito habang yakap si Clara kagabi. Ang tunog ng bolpen na tumatama sa papel ay tila isang kumpas sa isang tahimik na silid. Pinirmahan ni Lorenzo ang dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng kunwaring hirap, habang ang kanyang puso ay tiyak na tumatalon sa tuwa dahil sa akalang nakuha na niya ang huling piraso ng lupa ni Isabela. Ngunit hindi alam ni Lorenzo na ang dokumentong yon ay hindi pagbebenta ng lupa. Ito ay isang acknowledgement of debt, isang pag-amin na lahat ng perang ginamit nila sa nakaraang 6 na taon ay utang niya kay Isabela. At ang anumang ari-ari ang binili, gamit ang perang iyon ay automatikong mapupunta sa pangalan ng kanyang asawa. Salamat, Lorenzo. Napakabuti mong asawa, bulong ni Isabela habang maingat na kinukuha ang folder. Hinaplos niya ang noo ni Lorenzo, isang haplos na kasing lamig ng yelo. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya si Aurora sa pasilyo. Ang matanda ay tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa folder na hawak ni Isabela. Akin na yan. Ako na ang magtatago niyan para hindi mawala. Singhal ni Aurora, ang kanyang kamay ay nakalahad. Na tila ba may karapatan siya sa lahat ng pag-aari ni Isabela. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Dadalhin ko na po ito sa bangko bukas ng maaga. Sagot ni Isabela, ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay teka lang po, may nakita po pala ako sa ilalim ng kama ni Lorenzo kanina habang naglilinis ako. Baka sa inyo po ito? Inilabas ni Isabela ang isang maliit at murang hikaw na may kulay rosas na bato. Isang bagay na hinding-hindi isusuot ng isang mayamang doktora tulad ni Clara at lalong hindi kay Aurora. Ito ay isang murang alahas na binili ni Isabela sa palengke kaninang hapon upang itanim bilang binhi ng pagdududa. Nangunot ang noo ni Aurora habang kinukuha ang hikaw. Hindi akin ito at lalong hindi ito kay Clara. Saan mo ito nakuha? Sa ilalim po ng una ni Lorenzo, nanay. Akala ko po ay regalo niya sa inyo. O baka may ibang babaeng pumasok dito habang wala ako. Ang boses ni Isabela ay tila nag-aalala, puno ng kunwaring selos. Sana naman ay hindi totoo ang hinala ko. Mahirap na. Baka may nagnanakaw din ng pera natin sa loob mismo ng bahay na ito.
Ang mukha ni Aurora ay biglang nagbago. Ang kasakiman ng matanda ay mabilis na napalitan ng paghihinala. Para kay Aurora, ang pera ay buhay at ang ideya na may ibang babaeng nakikinabang sa pinaghirapan ng kanyang anak ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Nang dumating si Clara ng gabing iyon, hindi ang dati at mainit na pagsalubong ni Aurora ang tumambad sa kanya. Ang matanda ay nakaupo sa sala, mahigpit na hawak ang murang hikaw, habang ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong tumatarak sa bawat kilos ng doktora. Clara, may itinatago ba kayo ni Lorenzo sa akin? Ang tanong ni Aurora ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin, Aurora? Pagod ako, wag mo akong simulang bulyawan. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Itong hikaw na ito, nakita ito sa ilalim ng unan ng anak ko. Kung hindi ito sa'yo, kanino ito? May pinupondohan ba si Lorenzo na ibang babae gamit ang pera na dapat ay sa atin? Hiyaw ni Aurora. Ang kanyang pamaypay ay mabilis na humahampas sa kanyang palad. Ang pag-aaway ng dalawang babae ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa kusina, tahimik na nagtitimpla ng kape si Isabela. Ang tunog ng kanilang mga sigawan ay tila isang magandang musika sa kanyang pandinig. Ang tiwala na dati ay tila bakal ay dahan-dahan ng kinakalawang dahil sa isang maliit na piraso ng plastik. Nang mamatay ang mga ilaw at ang bahay ay muling binalot ng kadiliman, pumasok si Isabela sa madilim na sala. Naupo siya sa isang lumang silya. Ang kanyang anino ay tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Tiningnan niya ang pinto ng kwarto ni Lorenzo, kung saan naririnig pa rin ang mahinang bulungan ng kanyang asawa na pilit na nagpapaliwanag kay Clara. Dahan-dahang inilabas ni Isabela ang folder na may pirma ni Lorenzo. Hinaplos niya ang pangalan ng asawa. Ang bawat titik ay tila isang marka ng pagkatalo. Ang puot na 6 na taon niyang dinala ay tila naging isang malamig na kapangyarihan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pinirmahan mo na ang sarili mong hatol, Lorenzo. Bulong ni Isabela sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, tila isang hatol mula sa langit. Akala niyo ay kayo ang manlalaro, ngunit hindi niyo alam na matagal ko nang binago ang panuntunan ng laro. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Ang matamis na bitag ay nakalatag na, at ang mga ahas ay nagsisimula na ring magtuklawan sa isa't isa. Gaano kaya katagal bago tuluyang gumuho ang tore ng kasinungalingan na itinayo nila sa ibabaw ng luha ng isang babaeng wala nang ititira para sa kanila? Ang bango ng litson at ang ingay ng banda ng musiko sa labas ay tila isang malupit na biro para kay Isabela. Ang buong baryo ay nagdiriwang para sa pista. Ngunit sa loob ng mansyon ni na Aurora, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti sa isang kabaong. Ang mga makukulay na banderitas na nakasabit sa tapat ng bahay ay sumasayaw sa hangin. Habang sa loob ay dahan-dahang namamatay ang huling bakas ng pagkatao ni Isabela na marunong pang magpatawad. Isabela, bilisan mo ang pagkilos. Ang mga bisita ay nagugutom na at ikaw ay tila pagong kung maglakad. Ang sigaw ni Aurora ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tawanan ng mga panauhin. Nakasuot ang matanda ng isang mamahaling terno na kulay asul, puno ng mga kumikinang na beads, na tila ba siya ang reyna ng okasyon. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga kumares ko dahil sa dumi ng iyong apron. Dahan-dahang lumapit si Isabela, dala ang isang malaking tray ng kakanin. Ang init mula sa kusina ay nagpadaloy ng pawis sa kanyang likod at ang kanyang mga paa ay tila nagniningas sa pagod. Habang inilalapag niya ang pagkain, narinig niya ang bulungan ng mga nasa lamesa. Yan ba ang asawa ni Lorenzo? Kawawa naman. Mukhang katulong na lang talaga siya sa bahay na ito. Bulong ng isang babaeng may makapal na kolorete. Shhh! Baka marinig ka.
Sabi ni Aurora, malas daw ang babaeng yan kaya nagkaganyan si Lorenzo. Sagot ng isa pa, habang humihigop ng mainit na sabaw, ngumiti lang si Isabela. Isang ngiting tuyo at walang buhay. Tumingin siya sa dulo ng sala kung saan nakaupo si Clara. Ang doktora ay tila isang anghel sa kanyang puting bestida. Nakikipag-usap sa mga opisyal ng bayan tungkol sa kanyang kawanggawa. Ngunit napansin ni Isabela ang isang bagay. Isang kwintas na suot ni Clara. Isang antigong kwintas na may pendant na ruby. Ang kwintas ng kanyang ina. Ang alahas na sinabi ni Aurora na nawala. Noong gabing maaksidente si Lorenzo, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Ang bawat tibok nito ay tila isang sigaw ng katarungan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Lorenzo upang kumuha ng dagdag na baso. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang pakay ay ang bag ni Clara na naiwan sa ibabaw ng aparador. Sa gitna ng dilim ng kwarto, dahan-dahang binuksan ni Isabela ang bag. Doon, sa ilalim ng mga lipstick at mamahaling pabango, nakita niya ang isang maliit na notebook. Hindi ito tungkol sa medisina. Ito ay listahan ng mga ari-arian, mga lupain ni Isabela na isa-isa nang naililipat sa pangalan ni Clara, kasama ang mga halagang ipinambili ng mga luho ni Aurora. Ang bawat numero sa papel ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Anak, isang mahinang boses ang nagmula sa dilim ng kusina. Si Nanay Elena, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng hirap ni Isabela. Hawak ng matanda ang isang maliit na susi na tila ba ito ay isang banal na relikya. Anak, nakita ko ang lahat. Kunin mo ang dapat sayo. Ito ang susi sa lihim na drawer sa opisina ni Aurora. Doon nakatago ang tunog ng kanilang mga kasalanan. Bulong ni Nanay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at awa. Salamat, Nanay Elena. Hindi ko po ito makakalimutan, sagot ni Isabela habang itinatago ang susi sa loob ng kanyang medyas. Paglabas ni Isabela sa sala, ang tensyon ay tila isang kuryente na biglang lumiyab. Nakatayo si Aurora sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Hawak ng matanda ang kanyang pitaka na bukas at tila walang laman. Isabela, nasaan ang pera ko? Ang perang ibabayad ko sana sa catering. Iyaw ni Aurora. Ang musika sa labas ay tila biglang huminto sa pandinig ng lahat. Wala po akong alam sa pera niyo, Nanay. Mahinahong sagot ni Isabela, bagamat ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ng matanda. Huwag kang magsinungaling. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina. Magnanakaw. Pagkatapos ka naming pakainin at patuluyin dito, ito ang igaganti mo. Sigaw muli ni Aurora. Lumapit ang matanda kay Isabela. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pagyanig ng lupa. Sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ng mga taong kinukutya siya, itinaas ni Aurora ang kanyang kamay. Ang tunog ng palad na humalik sa pisngi ni Isabela ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa kay Isabela sa sahig at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dila. Iyan ang nararapat sa isang katulad mong walang utang na loob. Singal ni Aurora. Naramdaman ni Isabela ang init sa kanyang pisngi, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang lahat ay kasing lamig na ng yelo. Dahan-dahan siyang tumingala. Walang luha sa kanyang mga mata. Wala ring takot. Ang tanging nakita ng mga tao ay ang isang malamig at nakapaninindig balahibong katahimikan. Tumingin siya kay Lorenzo na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid, nagkukunwaring walang malay. Ngunit nakita ni Isabela ang bahagyang pagngisi sa mga labi nito. Isang ngising nagpapatunay na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano upang palayasin siya ng walang dalang anuman. Nanay, huling beses niyo na itong gagawin sa akin, bulong ni Isabela.
Ang kanyang boses ay tila isang hula ng kamatayan na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumayo si Isabela. Ang kanyang maruming apron ay tila naging isang baluti. Sa gitna ng tawanan at pangungutya ng mga tao, isang malakas na kulog ang narinig mula sa kalangitan, tila sumasabay sa puot na naglalaboy sa kanyang mga ugat. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay lasing sa alak at kasiyahan, isang anino ang gumagalaw sa dilim ng opisina ni Aurora. Ang tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa kandado ay tila isang huling babala. Ano ang matatagpuan ni Isabela sa loob ng drawer na yon na tuluyang puputol sa leeg ng mga ahas na kumukupkop sa kanya? At handa na ba siya sa sandaling malaman niya na ang kamatayan ng kanyang ama ay hindi isang aksidente, kundi isang pinagplanuhang pagpatay? Huwag mong dungisan ang sahig ng luhang yan, Isabela. Walang halaga ang drama mo sa bahay na ito. Magpasalamat ka na lang at pinapatuloy ka pa rin namin dito kahit na isa kang malas at magnanakaw. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng bakal habang binibilang niya ang mga perang natira mula sa pista. Nakaupo siya sa kanyang tila tronong silya habang si Isabela ay nakaluhod pa rin sa sahig. Pinupulot ang mga basag na kristal mula sa piging kagabi. Ang bawat piraso ng bubog ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Pira-piraso, madugo, at wala ng halaga sa paningin ng mundo. Naramdaman ni Isabela ang malapot na dugo na natuyo na sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Aurora. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang tuhod na tumatama sa matitigas na labi ng basag na baso. Ang bawat hapdi ay tila isang paalala na ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 6 na taon ay itinapon lamang sa basura. Habang ang mga bisita ay busog sa pagkaing siya ang nagluto, siya naman ay nilulunok ang sariling abdo sa tindi ng kahihiyan. Nang masiguro niyang tulog na ang lahat at ang kadiliman ay sapat na upang itago ang kanyang anino, dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang bulong sa ibabaw ng lumang kahoy na sahig patungo sa opisina ni Aurora. Hawak niya ang susi na ibinigay ni Nanay Elena, ang susi na tila naging huling sandigan ng kanyang katinuan. Ang tunog ng metal na umiikot sa kandado ay tila isang hatol sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng lihim na drawer, hindi lamang mga alahas at pera ang tumambad sa kanya. Sa ilalim ng mga dokumento ng bangko, nakita niya ang isang luma at naninilaw na ulat mula sa kapulisan. Isang ulat tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ama. 6 na taon na ang nakalilipas. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang binabasa ang mga kataga. Ayon sa ulat, si Lorenzo ang nagmamaneho ng sasakyan noong gabing iyon. Hindi ito isang kabayanihan kung saan iniligtas ni Lorenzo ang kanyang ama mula sa nagniningas na truck. Sa katotohanan, si Lorenzo ang dahilan ng banggaan dahil sa kalasingan at ang kanyang ama ay namatay habang nagmamakaawang iligtas siya ni Lorenzo. Ngunit hinayaan lang itong mamatay ng kanyang asawa upang mapagtakpan ang sariling kasalanan. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Isabela. Ang utang na loob na naging tanikala niya sa loob ng 6 na taon ay isa palang dambuhalang kasinungalingan. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagdasal niyang mabuhay, ay ang mismong pumatay sa taong pinakamahal niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Pagpasok niya, nakita niya si Lorenzo na nakahiga. Tila isang inosenteng sanggol sa gitna ng gabi. Lumapit si Isabela. Ang kanyang hininga ay mainit sa ibabaw ng mukha ng kanyang asawa. "Alam ko na ang lahat, Lorenzo," bulong ni Isabela. Ang boses ay tila isang hangin na nanggagaling sa kailaliman ng sementeryo. "Hindi mo iniligtas si tatay. Pinatay mo siya. At sa loob ng 6 na taon, ginawa mo akong alipin sa kasalanang ikaw ang gumawa." Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Lorenzo. Wala na ang kunwaring kawalan ng malay.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkatapos ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. Bago pa makakilos si Isabela, isang mabilis at malakas na kamay ang humablot sa kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila bakal na nagbabantang dumurog sa kanyang buto. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang makita niyang mabilis na bumangon si Lorenzo mula sa pagkakahiga. Hindi na ang lumpo at mahinang pasyente, kundi isang lalaking puno ng lakas at bangis. Masyado kang maraming nalalaman, Isabela. Ang boses ni Lorenzo ay malalim at nakakatakot. Tila isang leon na handang pumatay. Dapat ay nanatili ka na lang na bulag at tanga. Mas mahaba sana ang buhay mo. Sa gitna ng dilim, ang tunog ng pagkabali ng mga buto sa braso ni Isabela ay tila isang hudyat ng kamatayan. Ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang mamatay na, ay nakatayo na ngayon. Sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay nakasakal sa leeg ni Isabela. Hanggang saan kayang pumunta ni Lorenzo upang itago ang kanyang madilim na nakaraan? At makakawala pa ba si Isabela sa bisig ng lalaking itinuring niyang langit? Ngunit siya palang papatay sa kanya sa gitna ng impyerno? Ang kabilugan ng buwan sa labas ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Ayaw saksihan ang karahasang mangyayari sa loob ng silid na punong-puno ng kasalanan. Ang bawat hininga ni Isabela ay tila isang piraso ng basag na salamin na bumabara sa kanyang lalamunan. Nararamdaman ni Isabela ang higpit ng mga kamay ni Lorenzo sa kanyang leeg. Malamig at mabigat, parang walang buhay. Ngunit ang titig nito ay puno ng matinding galit, tila nagliliyab sa loob. Sa loob ng 6 na taon, ang mga kamay na yon ang kanyang inalagaan, hinawakan, at ipinagdasal na muling gumalaw. Ngayon, ang parehong mga kamay ay nagiging dahilan ng kanyang takot. Habang pilit siyang kumakawala, may naramdaman siyang matigas sa kanyang bulsa, ang susi na ibinigay sa kanya ni Nanay Elena. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, buong puwersa niyang itinarak ang dulo ng susi sa braso ni Lorenzo. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa lalaki. Sapat na upang lumuwag ang kanyang pagkakasakal. Mabilis na kumala si Isabela. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang pilit na humihigop ng hangin. Hindi siya tumakbo palabas ng bahay. Sa halip, nagtungo siya sa pintuan ng kwarto at mabilis na pinihit ang trangka nito mula sa labas. Isabela, buksan mo ito. Papatayin kita. Ang kalabog ng kamao ni Lorenzo sa pinto ay tila isang babala ng paparating na bagyo, ngunit hindi ito pinansin ni Isabela. Dahan-dahan siyang bumaba sa sala. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang kumpas ng kamatayan. Sa gitna ng dilim, isa-isa niyang ikinandado ang lahat ng labasan ng bahay. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat at ang pagpihit ng mga susi ay tila isang huling paalam sa kapayapaan. Anong ginagawa mo, Isabela? Bakit mo ikinandado ang pinto? Ang boses ni Aurora ay puno ng paghihinala habang pababa ito ng hagdan. Kasunod si Clara na tila nagtataka rin sa kilos ng kanyang biktima. Maghahapunan tayo, nanay. Isang huling hapunan para sa lahat ng mga kasinungalingang itinanim niyo sa bahay na ito. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa sementeryo. Inihain ni Isabela ang mga plato sa lamesa. Ngunit sa halip na pagkain, ang inilagay niya sa ibabaw ng bawat pinggan ay ang mga kopya ng Acknowledgement of Death at ang ulat ng pulisya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang bawat papel ay tila isang hatol na nakalatag sa harap ni na Aurora at Clara. Ano ito? Isang biro? Singhal ni Clara habang tinitingnan ang mga dokumento. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila isang bangkay na binuhusan ng asido. Iyan ang kabuuan ng inyong mga utang sa akin. Ang bawat sentimong ninakaw nyo,
ang bawat lupang inagaw nyo at ang buhay ng tatay ko na kinuha ni Lorenzo. Sabi ni Isabela habang dahan-dahang nagsisindi ng isang kandila sa gitna ng lamesa. Biglang narinig ang malalakas na hakbang mula sa itaas. Ang pinto ng kwarto ni Lorenzo ay tuluyang nabuksan. Sa harap ni na Aurora at Clara, lumitaw si Lorenzo, nakatayo, matikas, at puno ng galit. Ang gulat sa mukha ng kanyang ina at ng kanyang kalaguyo ay hindi maipaliwanag, ngunit wala silang oras para magtanong. Isabela, ibigay mo ang mga susi, sigaw ni Lorenzo habang papalapit sa lamesa. Hindi na kailangan, Lorenzo, mahinahong sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apoy ng kandila. Dahil sa gabing ito, ang lahat ng dumi sa bahay na ito ay kailangang linisin. Dahan-dahang itinapon ni Isabela ang kandila sa mahabang kurtina ng sala. Ang apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na kumain sa tilang pelos. Ang usok ay nagsimulang gumapang sa kisame, tila isang itim na kumot na nagnanais na sakali ng lahat ng nasa loob. Baliw ka na, masusunog tayo rito. Hiyaw ni Aurora habang pilit na binubuksan ang bintanang may rehas na bakal. Hindi ba't ito ang gusto nyo? Ang mawala ako sa landas nyo? Ang boses ni Isabela ay tila isang himig na sumasabay sa langit-ngit ng nasusunog na kahoy. Nakatayo siya sa gitna ng sala, walang takot sa apoy, na dahan-dahang lumalapit sa kanyang paanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lorenzo, ang lalaking 6 na taon niyang inalagaan bilang isang lumpo. Ang bawat alaala ng kanyang paghihirap ay tila naging gasolina na lalong nagpaliyab sa kanyang puot. Tumakbo ka na, Lorenzo. Ipakita mo sa buong mundo kung gaano ka kahusay maglakad. Ipakita mo sa kanila ang himala na 6 na taon mong itinago. Bulong ni Isabela habang ang usok ay nagsisimula nang bumalot sa kanyang paningin. Ang init ay tila nanunuot na sa balat at ang tunog ng pagguho ng ilang bahagi ng kisame ay tila isang hudyat ng wakas. Sa labas, nagsimula nang magkagulo ang mga kapitbahay, ngunit ang mga pinto ay nananatiling sarado at ang mga susi ay nasa kamay ng isang babaeng wala nang balak na bumalik sa kanyang nakaraan. Maitatago pa ba ni Lorenzo ang kanyang lihim habang ang apoy ay nagbabantang lumamon sa kanyang buhay? O tuluyan na siyang lalabas sa kanyang maskara upang iligtas ang sarili? Ang langit-ngit ng mga nasusunog na haligi ay tila mga sigaw ng naghihingalong kahoy sa gitna ng naglalaway na apoy. Ang usok ay naging kasing itim ng konsensya ng mga taong nasa loob ng bahay. Dahan-dahang binabalot ang bawat hininga, bawat pangarap, at bawat kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinapanood ang pagsayaw ng apoy sa paligid ng kanyang mga kaaway. Isabela, ang mga susi, maawa ka, mamatay tayo rito. Ang tili ni Clara ay kasing talas ng basag na kristal. Ang kanyang malinis na puting bestida ay punong-puno na ng uling at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay kakikitaan na ngayon ng wagas na takot. Pilit niyang hinahablot ang kamay ni Isabela, ngunit tila isang pader na bato ang kanyang kaharap. Hindi ba't sabi mo, Clara, mahal ang magkasakit pero mas mahal ang maging pabaya? Ang boses ni Isabela ay nanatiling banayad, tila isang oyay sa gitna ng impyerno. Ngayon, tingnan natin kung maililigtas ka ng iyong talino sa gitna ng apoy na ito. Sa isang sulok, si Aurora ay nakaluhod sa sahig. Pilit na hinihila ang mga rehas na bakal ng bintana. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nagiging pabigat sa kanyang katawan at ang kanyang boses ay paos na sa kasisigaw ng saklolo. Ang matandang reyna ng mansyon ay tila isang basahang-basa. Wala nang bakas ng kapangyarihang ginamit niya upang apihin si Isabela sa loob ng 6 na taon.
Ngunit ang pinakamasarap na sandali para kay Isabela ay ang makita ang pagbabago sa mukha ni Lorenzo. Ang lalaking 6 na taon na nagpanggap na bangkay ay hindi na makatiis sa kagat ng apoy sa kanyang balat. Ang init ay tila isang latigo na nagpabalik sa kanyang instinct na mabuhay. Sa harap ng kanyang ina, sa harap ng kanyang kalaguyo, at sa harap ng libo-libong alaala ng kanyang panlilinlang, mabilis na tumayo si Lorenzo mula sa kanyang wheelchair. Nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nawala ang panghihina ng kanyang mga binti. Buong lakas niyang itinulak ang isang mabigat na lamesa upang gawing tuntungan patungo sa itaas na bahagi ng pader na hindi pa inaabot ng apoy. Himala! Ang anak ko! Nakakalakad na! Ang sigaw ni Aurora ay puno ng pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng pait nang makita niyang hindi siya nilingon ni Lorenzo. Ang kanyang mahal na anak ay abala sa pagliligtas ng sarili nitong balat. Hinahayaan ng kanyang ina at ang kanyang doktora na lamunin ng usok. "Lorenzo, huwag mo akong iwan," hiyaw ni Clara habang pilit na humahawak sa binti ni Lorenzo. Ngunit isang marahas na sipa ang ibinigay ng lalaki sa babaeng 6 na taon niyang naging katuwang sa kasamaan. Ang tunog ng pagkabuwal ni Clara sa sahig ay tila ang huling bagsak ng kurtina sa kanilang dula-dulaan. Gamit ang isang mabigat na silya, binasag ni Lorenzo ang salamin ng bintana sa itaas. Ang tunog ng pagkabasag ay umaling-awngaw sa buong kalsada. Mabilis siyang tumalon palabas, bumagsak sa damuhan sa harap ng bahay kung saan nagtitipon ang mga kapitbahay, ang mga tanod, at ang mga pulis na kanina pa tinawagan ni Mang Berting. "Lorenzo? Nakakalakad si Lorenzo?" Ang bulungan ng mga tao ay tila isang dagundong ng kulog. Ang lumpong kinakaawaan ng buong baryo ay narito ngayon, nakatayo, matikas, at tumatakbo palayo sa nagniningas na bahay. Sa sandaling iyon, dahan-dahang binuksan ni Isabela ang pinto sa likuran. Lumabas siya sa gitna ng usok, tila isang aninong nabuhay mula sa abo. Hawak niya ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw at panloloko ng 3. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Malayo sa basag na babaeng pumasok sa bahay na yon, 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ng bumbero at ng pulisya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na sinunggaban ng mga pulis si Lorenzo na pilit pang tumatakas sa dilim. Si Clara at Aurora naman ay nailabas din mula sa bahay, nangingitim sa uling at nanginginig sa takot. Ngunit wala na silang kawala sa mga posas na naghihintay sa kanilang mga kamay. Lumapit si Isabela kay Lorenzo. Ang lalaki ay nakayuko, hindi makatingin sa mga mata ng asawang itinuring niyang tanga. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog mula sa langit ay tila naglilinis sa dumi ng gabing iyon. 6 na taon kang nagtago sa kama, Lorenzo. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng patak ng ulan. Ngayon, magkakaroon ka ng maraming panahon para magmuni-muni sa loob ng selda. Doon, hindi mo na kailangang magpanggap na lumpo dahil ang mismong pader na ang maglilimita sa bawat hakbang mo. Tumingin si Isabela sa kanyang nasusunog na bahay. Ang bawat dila ng apoy na unti-unting namamatay dahil sa tubig ng mga bumbero ay tila sumasagisag sa pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang sakit, ang pait, at ang puot ay dahan-dahang nagiging abo. Nakaligtas siya, hindi lamang sa apoy, kundi sa mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ni Isabela ang tunay na laya. Ang bawat hininga niya ngayon ay hindi na galing sa awa, kundi sa tagumpay ng katarungang siya mismo ang nagtanim at nag-ani. Ang huling tingin ni Isabela kay Lorenzo ay puno ng pagkamuhi, ngunit may kasamang kapayapaan. Pinanood niya itong isakay sa sasakyan ng pulis, habang ang boses ni Aurora ay patuloy na nagmamakaawa sa kawalan. "Tapos na, tay," bulong ni Isabela sa hangin
habang yakap ang sarili sa gitna ng ulan. Makahihinga na po kayo ng maluwag. Ang bawat butil ng palay na itinanim mo sa dugo at pawis, Isabela, ay pinalitan nila ng mga tinik at lason. Pero ngayon, tingnan mo ang iyong ani. Ang bawat luha mo ay naging bakal na rehas na siyang magkukulong sa kanila habang buhay. Ang boses ni Mang Berting ay tila isang haplos ng amang matagal nang nawala habang nakatayo sila sa labas ng husgado. Ang sikat ng araw sa Manila ay tila hindi na kasing bangis ng dati. Sa paningin ni Isabela, ang liwanag ay tila naglilinis sa bawat sulok ng kanyang pagkatao na dinungisan ng 6 na taon ng panlilinlang. Sa loob ng selda ng presinto, ang ingay ng mga nagmumurang bilanggo ay tila isang background music sa mas matinding ingay ng pag-aaway ni na Lorenzo at Clara. Hindi na sila ang magkasintahang tila mga ibon na nagbubulungan sa dilim. Ngayon, sila ay tila mga asong ulol na nagkakagatan dahil sa gutom at takot. Ikaw ang may kasalanan nito, Lorenzo. Kung hindi dahil sa katakawan mo sa pera ni Isabela, hindi tayo aabot sa ganito. Ang sigaw ni Clara ay umuumalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo. Ang kanyang mukha ay wala na ang kinis ng isang doktora. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pagsisisi hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil nahuli siya. Ako, ikaw ang nag-udyok sa akin na ituloy ang pagpapanggap. Ikaw ang kumuha ng mga luho mo gamit ang pirma ng asawa ko. Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngayon, magsama tayo sa impyernong ito. Pinanood sila ni Isabela mula sa siwang ng bakal na pinto. Wala siyang naramdamang awa. Ang bawat salita ng panunumbat nila sa isa't isa ay tila mga musikang nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay kasing babaw lamang ng putik sa kalsada. Isabela, Isabela, anak, maawa ka sa akin. Ang boses ni Doña Aurora ay galing sa kabilang selda. Ang matanda ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme, malayo sa mga terno at perlas na dati niyang ipinagmamayabang. Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis sumampal ay nanginginig na ngayon habang nakakapit sa rehas. Nanay, ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga salarin. Malamig na sagot ni Isabela. Tumingin siya sa kanyang biyenan na tila ba isa itong estranghero. Sabi niyo po, ay malas ako sa pamilyang ito. Siguro nga po, dahil ang malas na dala ko ay ang katotohanang sumira sa inyong lahat. Tumalikod si Isabela at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagtatakda ng katapusan. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang piraso ng papel, isang sulat na ipinaabot ni Lorenzo sa kanya sa pamamagitan ng isang gwardiya. Nagtungo si Isabela sa dalampasigan ng Manila Bay, kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa simoy ng hangin. Inilabas niya ang sulat. Binasa niya ang mga huling salita ni Lorenzo. Isabela, mahal pa rin kita. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at ibabalik ko ang lahat. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawang puno ng pait at kalayaan. Ang bawat titik sa sulat ay tila isang insulto sa 6 na taon niyang paghihirap. Hindi na siya ang babaeng maniniwala sa mga mabulaklak na salita. Dahan-dahang pinunit ni Isabela ang sulat. Hindi niya ito binasa hanggang sa huli. Ang bawat piraso ng papel ay tila mga puting talulot na dahan-dahang nahuhulog sa kanyang mga kamay. Itinapon niya ang mga ito sa malawak na dagat. Hinahayaan ang mga alon na tangayin ang huling bakas ng impluwensya ni Lorenzo sa kanyang buhay. Wala ka nang ibabalik sa akin, Lorenzo, bulong ni Isabela habang pinapanood ang mga piraso ng papel na nilalamon ng tubig. Dahil ang lahat ng kinuha mo ay matagal ko nang binawi sa sarili ko. Ang pagsikat ng buwan sa abot-tanaw ay tila isang tanda ng bagong simula. Ang poot na dati
ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay dahan-dahan nang natutunaw, napapalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa dagat, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang lalaking nagbabala sa kanya sa poso, si Mang Berting, ay may kasamang isang batang lalaki na may hawak na isang tumpok ng mga sariwang tinapay. "Handa ka na ba para sa bukas, Isabela?" tanong ng matanda. Tumingin si Isabela sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang gintong hawla. "Opo, Mang Berting. Ngayon pa lang po magsisimula ang tunay kong buhay." Ang halimuyak ng bagong lutong pandesal ay tila isang banayad na haplos na pumalit sa masangsang na amoy ng gamot at antiseptiko na 6 na taong naging hininga ni Isabela. Sa maliit na bakery sa tabing dagat, ang bawat pag-ikot ng masang harina sa kanyang mga kamay ay tila paghubog sa sarili niyang tadhana. Isang tadhanang hindi na idinidikta ng kasinungalingan o ng maling utang na loob. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, nagbibigay ng ginintoang kulay sa puting harina na bumabalot sa kanyang mga bisig. Wala na ang panginginig ng kanyang mga daliri mula sa takot. Ang bawat kilos ni Isabela ngayon ay puno ng tiyak at payapang kumpas. Ang tunog ng pag-init ng horno ay tila isang awit ng tagumpay sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ni na Lorenzo. Ayon sa balita mula kay Mang Berting, si Lorenzo at Clara ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga kaso ng malakihang estafa at ang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Doña Aurora naman, na dati ay reyna ng kanyang sariling mundo, ay nananatiling nag-iisa sa loob ng selda, unti-unting kinakain ng sariling pait at pagsisisi. Ang bawat gabi nila ay puno ng dilim, habang ang bawat umaga ni Isabela ay puno ng liwanag. Dahan-dahang lumapit si Isabela sa isang maliit na altar sa sulok ng kanyang bakery. Doon, sa tabi ng isang sariwang puting rosas, ay ang litrato ng kanyang ama. Wala nang bigat sa kanyang dibdib sa tuwing titingnan ng mga mata nito. "Tay, maayos na po ang lahat," bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing linaw ng tubig sa batis. "Nahanap ko na ang kapayapaang ipinagkait nila sa atin." Naupo si Isabela sa isang maliit na upuan sa labas, bitbit ang isang mainit na kape. Pinanood niya ang mga alon na humahalik sa pampang, tila dahan-dahang binubura ang mga bakas ng kanyang nakaraan. Naisip niya ang 6 na taong itinuring niyang kabaong. Hindi niya ito malilimutan, ngunit hindi na rin niya ito dadalhin bilang pabigat. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Marahil, pinatawad na ni Isabela ang kanyang sarili sa pagiging isang martyr na nabulag ng pag-ibig. Pinatawad na niya ang kanyang nakaraan upang magkaroon ng puwang ang kanyang hinaharap. Ngunit para kina Lorenzo, ang katarungan ang siyang huling salita at ang katahimikan ng kanyang buhay ngayon ang pinakamabisang sagot sa kanilang kalupitan. Natagpuan na ba niya ang tunay na binyen? Opo. Ang kapayapaan para sa kanya ay hindi ang pagkakaroon ng maraming kayamanan, kundi ang kakayahang huminga ng malalim, ng walang takot, na may darating na panibagong pasakit. Ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng dignidad sa bawat sentimong kinikita niya mula sa sariling pawis. Ano ang aral na iniwan ng bagyong ito sa kanyang buhay? Ang pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala na sumasakal sa iyong pagkatao. Ang tunay na debosyon ay may hangganan, at ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasakiman, kundi isang pangangailangan upang makapagmahal ka ng totoo sa iba. Lumapit ang isang batang lalaki, ang anak ni Mang Berting, at kumuha ng isang mainit na tinapay. "Salamat po, Ate Isabela. Napakabuti niyo po talaga."
Masayang sabi ng bata. Napangiti si Isabela, isang tunay at tapat na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Tumingin siya sa malawak na asul na karagatan. Ang bawat alon ay tila nagsasabing ang buhay ay laging may pagkakataong magsimulang muli hanggat meron kang lakas na bitawan ang mga angkla ng kahapon. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinutuyo ang huling bakas ng hamog sa paligid. Huminga ng malalim si Isabela, ninanamnam ang amoy ng dagat at ng bagong pag-asa. Sa wakas, ang tanga na itinuring nilang alipin ay naging reyna ng sarili niyang payapang mundo. Isinara ni Isabela ang kanyang mga mata sa gitna ng init ng araw. Dama ang bawat tibok ng kanyang pusong malaya. Wala nang dula-dulaan, wala nang pagtatago. Tanging ang katotohanan na siya ay buo, matatag, at higit sa lahat, maligaya.